Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang inyong eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng palay. At ako po si JL Oman ng ATI Region 12 at ito pong programa ay hatid po sa atin sa pakikipagtulungan ng DARFO 12, PhilRice Midsayap Experiment Station at ang local government ng South Cotabato. At ngayong araw po ay nasa episode 15 na po tayo ng ating programa at ang bilis ng ating pong araw. At ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay talaga namang napapanahon. No? At mahalaga sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Lalo na talagang tumataas ang demand nito sa ating pong merkado. At ngayong umaga pag-uusapan po natin ang organic rice farming system. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating talakayan, tayo po'y napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio Coronadal City at 98.1 Radyo Bandera News FM sa Surala. At para sa inyong mga katanungan, komento ay at mga greetings, no, pa-text lamang sa ating official text line. That's 0969-017-8136. That's 0969-017-8136. At maaari din po kayo sumali sa ating Facebook group. I-search lamang ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ayan, at bago tayo dumako po sa ating pong programa, narito po muna ang ating quiz number 3. Ayan, ito yung panghuling quiz natin, no, para sa ating School on the Air program. At ang coverage po natin ay mula sa episodes 11 hanggang episode 14. Ayan, kapag ready na ang ating mga kapalay, paki-comment naman po sa ating comment section kung ready na. No? Paki-comment ng ready na, Sir JL. Ayan, isulat lamang po sa inyo pong mga notebook ang mga kasagutan. No? Dahil ililipat nyo po yan kapag natanggap nyo na po ang inyo pong mga hard copies ng quiz. Alright, simulan natin sa ating unang katanungan. May 5 questions lang po tayo sa ating pong quiz number 3, no? At mamili lang po kayo, no, sa 4 po na pipilian nyo pong mga letra, no? Simulan po natin sa ating unang katanungan sa rice poultry integration. Ano ang pangunahing kontribusyon ng manok sa sistemang ito? Letter A, kumakain ng palay. Letter B, lumilikha ng init para sa lupa. Letter C, nagbibigay ng pataba mula sa dumi. Or letter D, pang display lang sa ating bukirin.
For question number 2, ano ang ibig sabihin ng biomass recycling sa konteksto ng ating pagsasaka? Letter A, pagpapalitan ng kalabaw at traktor. Letter B, paggamit ng tanim para sa dekorasyon. Letter C, pagre-recycle ng organic na materyales tulad ng dayami, dumi ng hayop at damo bilang pataba. Or letter D, pagbili ng pataba sa mas murang presyo. For question number 3, ano ang pangunahing sangkap sa paggawa ng vermicompost? Letter A, bato at buhangin. Letter B, uod, organic na basura at lantang dahon. Letter C, plastic, uling at abono. Or letter D, semento at tubig. For question number 4, alin sa mga sumusunod ang pinakatamang prinsipyo ng organic rice farming? Letter A, paggamit ng hybrid rice para sa malaking ani. Letter B, pag-spray ng chemical kada linggo. Letter D, pagpapanatili ng kalusugan ng lupa at pag-iwas sa synthetic inputs. At letter D, pagbenta ng produkto kahit hindi organic. At para po sa ating huling katanungan, sa pagsasama ng manok sa taniman ng palay o rice-poultry integration, alin sa mga sumusunod ang hindi inaasahang benepisyo? Letter A, karagdagang kita mula sa itlog at manok. Letter B, natural na pataba mula sa dumi ng manok. Letter C, pagbabawas ng gasto sa damo at peste. Or letter D, pagdami ng ahas sa palayan. At yan po ang ating quiz number 3. Maaari nyo po kayong sagutan ang ating quiz number 3 sa ating pong Google form na makikita sa ating website na nasa Facebook group po natin. Ayan, dumako na po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Kasama natin ngayong araw si Sir Johnny H. Pasakyan, ang Agriculturist 2 ng ATI Region 12. Siya po ang ating tagapanayam sa nakaraang episode tungkol sa vermicomposting. At ngayon naman, magbabahagi siya ng kanyang kaalaman tungkol sa organic rice farming system. Ayan, siya rin po ang ating focal person ng Organic Agriculture Program ng ATI Region 12. Live na live sa ating himpilan, si Sir Johnny. Sir John, good morning! Yes, Sir GL, magandang umaga po at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong South Cotabato Province at sa ating mga magsasaka na nakikinig ngayong umaga. Ayan, so Sir Johnny, wag na nating patagalin pa dahil medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin on organic crop production, post-harvest and processing. Ito yung code of practice natin galing sa Bureau of Agricultural and Fisheries Standards, no? Yes. Or yung ating PNS, no? So, ayan, Sir Johnny, ano ba yung amended natin na Republic Act, no? Ng Organic Agriculture? Oh yes, sige, ayan Sir GL. So, ulit po, magandang umaga. So, ngayon naman po ay talakayin natin yung pagsasaka patungkol po sa organiko. So, bilang background lamang po, meron po tayong organic agriculture na batas. So, ngayon po, meron tayong amended na Organic Agriculture Act. Itong bago ngayon, yung RA or Republic Act 11511, an act amending on Organic Agriculture of 2010 or Republic Act 10068. So, yan po. So, ang bago nating batas ngayon ay approved po siya noong December 23, 2020. Published po ito sa Official Gazette natin January 5, 2021. And after nun is, effectivity ng ating batas is January 21, 2021. And pagkatapos din nun, after ang effectivity niya, so yung kanyang IRR ay lumabas mga isang taon din po. So lumabas ang IRR nito March 16, 2022. Ayan, Sir John, ano ba yung pinaka-purpose nitong ating Organic Agriculture Act? Okay, yan po. So, baka may mga nagtataka, bakit po tayo nagtuturo ng organic agriculture? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng organic agriculture? So, ang iba sabi nila, gusto lang mag-organic kasi nga po health conscious. Alright, So, sa dami daw mga chemical na kinakain, kaya po nag-organic na sila. So,
ang purpose po talaga ng ating Organic Agriculture Act is yung promote, no? Promote, propagate, develop further, and implement the practice of organic agriculture in the Philippines. So, talagang batas po talaga yung organic agriculture. Kaya po, tinuturo natin, sinishare natin sa ating mga magsasakang Pilipino. So, ayan. So, bago ang lahat, Sir John, kasi ang pag-uusapan natin ay standards. Yes. So, dapat alam din natin ang pag-interpret ng mga terms, no? Yes, so, ayan. So, ano ba yung iba't ibang mga terms natin dito or standards na dapat nating matutunan? Pag sinabi nating organic agriculture, so ito nga po Sir GL, mayroon tayong standard na sinusunod. So doon pagdating sa standard na sinusunod natin, mayroon tayong mga terminology na dapat medyo maintindihan ng malalim. So kaya mayroon tayong i-share muna na mga terminology doon sa standard ng organic agriculture. So una po dyan ay may mga nakikita or nababasa tayo na mga word doon sa standard natin. Halimbawa, yung shall. So pag ito yung nababasa natin, yung shall, should, may, or can. So, isa-isahin natin to. Kapag sinabi natin shall, pag halimbawa nabasa natin sa standard na shall, so meaning, talagang mandatory or requirement po talaga na sundin ng ating mga magsasaka. Alright. And isa naman, itong should. So, pag nabasa natin yung should doon sa ating standard, meaning recommendation siya. So, pwede na sundin natin siya, recommendation. And yung isa naman po is yung may. Pag nabasa natin yung may, so ibig sabihin pwede or permitted siya doon sa practice na dapat gawin sa isang farm. And itong can ay pwede natin gamitin na ibig sabihin po nito, posible natin gamitin or gawin doon sa practice natin sa farm. Alright. Yes po. So ngayon, dumako na tayo sa ating crop production management, Sir John. Ayan, sir. So, papunta tayo doon sa ating crop production management gamit po ang organic agriculture approach. So, pag-uusapan natin ngayon sa crop production is yung PNS 337 natin na standard. So, kasali po dito is yung conversion to organic crop production. So, baka po mayroong farmer na gusto mag-organic. So, mayroon po tayong standard patungkol po dito kung paano magiging organic farm yung kanyang sakahan. So, sa pamamagitan po ng conversion to organic crop production. And kasali din po sa pag-uusapan natin sa standard na to is yung length of crop conversion period. So, halimbawa, ngayon gumagamit ka ng synthetic or conventional farming, so mayroon din pong period kung gaano ba katagal bago ma-declare or masabi natin na organic na yung ating pamamaraan. And syempre, pag halimbawa, kasali din po dito yung maintenance of organic management. So, pag-uusapan natin dito. At saka yung tinatawag na split and parallel production. So, ano po ang ibig sabihin ng split and parallel production? So, himay-himayin natin yan mamaya. Later on. And sa contamination management, so, alam naman natin pag ang ating sakahan ay mayroong halong chemical, lalong-lalo na doon sa ating kalapit sakahan. So, mayroon tayong sinasabing contamination management. At saka land and soil fertility. So, pataba, paano natin pagandahin yung lupa. So, andito rin po sa ating organic crop production management. And kasali dito, yung water management, at saka choice of crops and varieties. So, kailangan po talaga yung mga varieties natin. At saka, kasali din po dito yung diversity in crop production, pest disease and weed management. So, bali po sa pangkalahatan para sa organic production management, so mayroon po siyang kakaibang procedure para po magkaroon tayo ng talagang totoong organic production. Ayan. So ngayon naman, Sir John, eto simulan natin sa 4.1, yun yung pagko-convert no ng organic crop production. Ayan. So isa-isahin na natin to sa nasabi natin kanina. So paano po ba natin ma-met or talagang masabi na organic na yung ating tanim? So una, doon sa ating standard nakalagay po doon yung conversion to organic crop production.
So, halimbawa, si farmer ay dating nagpa-practice ng conventional or gumagamit ng mga synthetic. So, kailangan sundin natin yung standard na nakalagay sa 4.1.1 na nakalagay dyan, the operator shall follow and met the minimum requirement of this standard. So, from the beginning of the conversion period onwards and the start of the conversion period shall be calculated from the date or kung kailan po sinabi niya na mag-organic na siya. So, mula po doon, talagang magre-record keeping na siya doon. So, yan ang dapat na una niyang gawin. And, doon po sa conversion to organic crop production, nakalagay sa 4.1.2. So, mayroon lang po tayong exemption. So, gaya nito nasabi niya, an exemption to this requirement, which is the reduction of conversion period, may be approved by the competent authority, agency, or an organic certifying body, or yung OCB natin. So, when there is verifiable evidence of no use of non-permitted inputs or implementation of activities or practices allowed in organic agriculture. So, halimbawa po dito, sabihin natin na si farmer natin o si magsasaka natin ay nagsasabi na organic yung farm niya. And then, meron po siyang mga witness, halimbawa, at least mayroon siyang mga nagsasabing kapitbahay din niya na talagang nagpa-practice na organic yung kanyang approach. So, ito po yung example dito sa 4.1.2. And, proceed po tayo, Sir GL, dun sa length of crop. Kung gaano katagal or yung ilang buwan ba yung conversion natin. No? So, halimbawa, doon focus tayo sa tanim, halimbawa sa rice. So, halimbawa, dati po akong farmer na gumagamit ng mga pestisidyo, lalo na yung mga synthetic. So, paano po talaga natin masabi na or gaano kahaba yung conversion period? So, sa standard po natin, sir, nakalagay doon na si farmer ay sa at least tandaan natin yung terminology kanina. Shall, should, may, and can. So, there shall be a period of at least 12 months before the start of the production cycle of organic management for annual and 18 months before the first harvest of perennial that meet all the requirements of this standard before the resulting production can be considered. So, nakita natin na mayroong mandatory talaga doon po sa mga annual crops, dapat mayroon tayong isang taon or 12 months na conversion period. And sa 4.2.2, the conversion period can be extended based on the identification and evaluation of the competent authority, agency, or OCB on the relevant issue and risks such as, halimbawa, meron tayong tinatawag na 12 months. Pero halimbawa kung meron pong pagdududa talaga na yung dating sakahan po ninyo or dating area po ninyo na tinaniman ay grabe yung paggamit ng chemical. So, mayroong halimbawa masasabi natin na may mga heavy metals pa siya. So, pwede pang ma-extend, hindi lang po 12 months. So, yan po ang nakasaad sa 4.2.2. So, sa ano naman tayo, Sir John? Sa 4.2.3. Ayan. So, nakita naman natin sa 4.2 na pwede siya ma-extend, di ba? But dito sa 4.2.3, nakalagay po dito na any of the following written evidence is required to be submitted to grant reduction of the prescribed conversion period. So, bali yung 18 months or 12 months, pwede rin natin mapababaan siya. So, ano po yung gawin natin? Sa una po, nakalagay dito sa 4.2.3 na nakasaad sa ating standard. So, nakalagay dyan sa letter A. So, official attestation from the competent authority or agency. Halimbawa po, pwede po dyan national or local. And then, our research institution on non-application of prohibited inputs for the past 2 years. And letter B, notarized affidavit from 2 neighbors as proof that the land was cultivated under practices allowed for organic agriculture for the past 2 years. So, halimbawa po nito, lagyan po natin ng example.
Halimbawa, si Mang Juan ay nagpa-farm gamit yung organic approach at sabihin niya na bakit papaabutin ko ng 12 months. So, hindi na po kailangan ni Mang Juan na paabutin yung 12 months basta po i-comply niya po itong nakalagay sa 4.2.3. So, punta po siya doon sa pwede na po dito yung ating Department of Agriculture, so sa mga LGU natin, at least sila po yung magpapatunay na sila po yung mag-a-attest na talagang si Mang Juan ay nagpa-practice na ng organic farming sa katagalan na ng panahon. Or pwede din silang magpa-notarize. Yes po. Affidavit, Mas no? maganda po itong notarized affidavit. Oo. Para po Eto, galing lang sa dalawang kapitbahay, sir. Yes po. So, yung kapitbahay niya, siyempre kapitbahay niya na kapwa niya rin magsasaka. Yan. Na talagang nakikita na nagpa-farming siya as organic approach. Okay. So, ibig sabihin, no, na any of these two lang, no, ang ano natin, Yes. are na written evidence na pwede natin masubmit, no? Opo, maipakita. Maipakita. Para po patunay na nagpa-practice na po talaga tayo ng organic Sige. agriculture. So, dumako naman tayo sa 4.3 natin, ang maintenance ng organic management. Okay, ito po. So, doon po sa pag-maintain ng ating organic management. So, kailangan po halimbawa, pag nagpa-practice na tayo ng organic farming, so nakalagay po sa ating 4.3, so converted areas and production areas should not be switched back and forth from organic and non-organic management. So, exemption to this may only be made cases where compelling reasons to cease organic management on the certified organic land are present. So, in these cases, conversion requirements shall apply. So, dito po, pag halimbawa, nag-organic farming na ako ngayon, so 2 years na po ako nag-organic, and then, parang nakita natin na mayroong kagandahang approach na naman na project. So, pag kayo po ay bumalik sa conventional, so kahit na 1 buwan lang po, magbaback to conversion na po ulit tayo. So, kailangan pag organic talaga po. So, wag na po nating apply ng mga synthetic. So, ngayon, nabanggit mo nga kanina, Sir Johnny, itong split and parallel production. Ano ba ibig sabihin nito, Sir Johnny? Yan, sige, ito po. So, mayroon tayong nakalagay sa ating standard yung split and parallel production. So, halimbawa, ito po. If there is a presence of parallel or split production in the unit, the operator shall, so mandatory po to, na shall ensure that, halimbawa, proper demarcation and identification of organically managed production area are in place. So, organically managed production area shall be inspected for compliance or organic certification. And there is a clear boundary between organic and non-organic, including for similar and distinguishable varieties. So, explain natin, pakita natin yung example kung ano ba talaga yung split and parallel production, Sir GL. Para mas lalong maintindihan nila na maayos. So, halimbawa, yung ating tinatawag na split and parallel production, so, mayroon kang isang 1 hectare, o 1 hectare ba yan, or 2 plat ng sakahan, 2 kahon, 2 pulapil ng sakahan. So, halimbawa, yung plat 1 po ninyo, and then mayroon po tayong plat 2. So, ang split and parallel production, halimbawa, ang plat 1 is organic rice production, and then ang plat 2 is hindi po siya organic. So, ibig sabihin, conventional rice production. So, yan po ang tinatawag natin na split production. Magkasabay na itinanim, pero iba yung approach or practice. So, dapat sa split and parallel production, naklaro dun sa standard natin na may proper demarcation po siya. So, kailangan may plat 1, talagang alam natin na hanggang dyan lang po yung practice natin ng organic production. And plat 2, conventional rice production po siya. Ayan. So, hopefully clear sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa na yung ibig sabihin ng split and parallel production. Ibig sabihin na nasa gitna, Sir John, may buffer zone tayo. Yes po. So, ang buffer zone natin na, Sir John, may
standard ba tayo na gaano kataas? Ano ba siya? Yung mga puno ba siya dapat? Or pwede yung mga grasses lang, shrubs? Sige. So, mamaya, pag-uusapan natin Yun. yon kung paano yung talagang proper na tinatawag natin na buffer zone. Ayun. So, tatalakayin natin mamaya yung buffer zone doon po sa contamination management. Ayun. So, let's proceed sa still pa rin, Sir John, sa split and parallel production pa rin natin. Yes. Ano ba dapat i-ensure ng ating pong mga operator? So, yan. So, doon sa ating mga magsasaka na talagang hindi naman natin minsan, kasi nga po, lahat ng ating mga farmer, parang hindi pa po gaano kalalim yung idea niya sa organic pag-unawa, agriculture. oo. So, yung iba, subukan ko mag-organic, pero ito lang muna. Yan, isang pilapi lang muna. Susubukan ko lang. Most common na maririnig natin sa farmer, i-organic ko ito for consumption lang muna. Yun. So, tuloy natin yung split and parallel production. So, mayroon tayong balikan ko lang po. So, there is a presence of parallel or split production in the unit. So, the operator shall ensure that letter C, kasabay po dito, organically managed production area are identifiable. So, and should be inspected for certification, and all farm records and accounting are identifiable for both farming systems. So, may records si conventional farming, may records din po si organic farming. So, palaliman pa natin yung ano ba talaga yung kaibahan ng split production at saka parallel production. So, nakalagay po dito yung si split production. So, ito po, a practice where the different crops or commodity is planted at the same time. So, split po siya, no? Different crop or commodity is planted at the same time. And si parallel production na naman po, so a practice where the same commodity is planted at the same time. So, halimbawa, mayroon po akong 1 hektarya. Ayan, example natin sa split. Sa split lang muna. Mayroon tayong 1 hektaryang lupain, and then nagtatanim po tayo ng iba't ibang crops doon sa buong 1 hektarya. Ibig sabihin, so, sabay natin itinanim, halimbawa, si rice, mayroon tayong itinanim na, yung ibang farmer nagtatanim ng gulay doon sa pilapil. So, yun po ay split production. Ayun. Yan. And then, sa parallel production, so, may 1 hektarya po tayo, ibig sabihin po, practice where the same commodity, isang buong palay, itananim sa 1 hektarya. So, yun. Ang ibig sabihin ng ating tinatawag na split and parallel production. Ayan. So, ngayon, yung nga nabanggit ko kanina yung mga buffer zones natin. No? Sa contamination management, ito naman ang pag-uusapan natin, Sir John. Yan. So, yan po. Pagdating na naman po doon sa contamination management, kasabay na po dito yung pag-i-establish natin ng buffer zone. So, ito na po yung kailangan. Halimbawa, ano po yung mga procedure, ano po yung mga dapat gawin para po natin ma-manage yung contamination sa ating farm. So, una po, nakalagay sa standard natin. So, 4.5.1, now, buffer zone shall be, tandaan naman natin po, mandatory. So, buffer zone shall be established to prevent contamination from non-organic farms. So, pag may kapitbahay po kayo or kalapit sakahan na nagko-conventional, kailangan po talaga may buffer zone po tayo na ilalagay. So, ipapakita ko mamaya yung sample ng mga buffer zone natin. Yes. So, tuloy natin. So, this shall be sufficient in size. So, nakalagay sa ating standard, sufficient in size or other feature. Example, yung windbreaks or diversion leads. So, balikan ko yung question mo kanina, Sir GL. Halimbawa, gaano kataas? Yes. So, gaano ba kalawak ang ating buffer zone na ilalagay? So, hindi naman po gaano masyado stricto yung ating standard na wala naman pong nakalagay na number dito. Basta, ang nakalagay lang po sa standard natin is yung this shall be sufficient in size or other features. So, may mga sample ako mamaya na picture dito po para sa ating organic rice production. So, ayan. So, eto mga examples natin, Sir John, no?
Yes. So, yan, meron tayong mga contamination management, no, na example, Na pwede nating ilagay sa ating sakahan para gawing po buffer ma-control zone. yung contamination management natin na pang-buffer zone. So, una po dito, yung mga multipurpose tree species. So, kung halimbawa, yung mga tanim po natin is medyo, hindi lang po rice, no? So, halimbawa, yung farm ninyo is maraming tanim. So, pwede tayong maglagay ng mga multipurpose tree species. And, doon po, halos doon sa rice farming or organic rice farming, ito po talaga yung dapat nating ilagay or put up sa ating sakahan, yung runoff diversion. Diversions. Ano ba itong So, runoff diversion, Sir John? Ito po yung mga runoff diversion natin, halimbawa yung mga kanal po natin, na halimbawa yung kalapit sakahan, halimbawa hindi organic practice yung kanilang approach, so iwasan po natin na yung tubig ay na dadaan galing sa kanilang sa kanila, sakahan ay hindi papasok sa ating sakahan. oo. So yan po ang purpose ng ating runoff diversion. So example po nito, mga diversion ditch, mga kanal po para po iwas contamination. And isa po na requirement para po doon sa ating organic rice production, rice production. So dapat po mayroon tayong water filtration pond. So ano ba yung mga water filtration ponds na sinasabi natin? So ito po yung konting area na i-build natin, yung parang pond talaga siya. At saka lagyan po natin ng mga kangkong, water lily, para po yung mga damo na yon ay sila po yung magiging parang kukuha ng mga contamination doon sa tubig po natin. So, at saka mga diversion system. So, halimbawa, mga kanal, kasali din po dyan. So, yan po ang isang mga buffer zone na gagawin or i-construct natin sa ating farm. Yan, so ito yung mga pictures natin, Sir John, isa-isa, no? Yan, Ito so, yung halimbawa, ayan kanina, mga gabi ito, Sir, or mga taro, no? Pwede po natin ilagay yung mga gabi or taro para po doon as buffer zone. Pangdagdag, no? Pangdagdag siya. Halimbawa, ano pong purpose nito? So, sa ating contamination management, example po nito, halimbawa, yung ating farm sa kabila is nagko-conventional farming. So, ang ginagawa po ng ating buffer plants na yan ay sila po yung halimbawa, yung chemical, halimbawa mag-spray sila. So, isa po itong tulong para po ang chemical na pumupunta sa kabila ay maiwasan. Para dahil dito po sa buffer zone natin, pinipigilan ng ating mga buffer plants. Ayun. So, ito yung runoff diversion natin na halimbawa, no, ng mga pictures natin. May water filtration pond, open space area. Opo. So, ito mga runoff diversion natin, makikita natin. So, dyan po, pag nakikita natin na may sakahan sa kabila na hindi organic approach ang kanyang practice, hindi organiko, so, maiiwasan natin yung tubig na papasok sa farm natin. And sa sample ng ating water filtration pond, ito po, makikita natin na kahit na kunti lang, hindi naman nakalagay sa ating standard kung gaano kalaki, gaano kalalim yung ating filtration pond. Pero ang dapat lang po na isaisip natin doon sa ating filtration pond is dapat nakapondo muna, nakaimbak muna ang tubig sa filtration pond bago papasok sa ating farm. Ayan. So, may sample din po tayo na open space area. Halimbawa, yung kalapit lugar is bakante at saka dito sa tabi mo ay nag-organiko ka, pwede rin nating i-consider na buffer zone area. So, at least bakante siya, hindi siya sinasaka, open lang po siya. So, yun. So, ito meron tayong sample doon na conventional farm na layout, Sir John. Okay, so mayroon tayong example dito sa JL na parang para mas medyo mapaisip o maintindihan ng malalim ng ating mga magsasaka. So, halimbawa, nakita po ninyo sa ating screen ngayon, mayroon tayong isang farm na yung sa taas na area,
pag nakita ninyo, yan po ay nagpa-practice ng conventional farm o conventional farming. So meaning, hindi po sila organic. So, sa baba po, nakita ninyo, mayroon tayong certified organic farm. So, example. And then sa gilid, sa right side banda, pag nakita ninyo, mayroon pong ilog. Yeah, may river flow. Yes, may river flow dyan. And then sa left side, mayroon po tayong kalsada. So, ito yung example na ipakita ko sa inyo, yung halimbawa, ano po yung dapat practice natin para ma-manage natin yung contamination. So, doon sa conventional farm, mayroon po tayong nilagay na buffer zone, pag nakita po ninyo. And then, sa gilid po ng kalsada, dapat din po, mayroon din po tayong buffer sa roadside. So, may buffer plants din po tayo. And doon po sa ilog, mayroon din po tayo naka-install na mga buffer. So, mga example po dyan, yung mga tanim, mga kahoy, and yun po ay pwede nating gawing buffer. So ngayon, Sir John, syempre yung ating mga buffer zones ay, for example, ay mga gulay or di kaya mga pwede nating pagkakakitaan. Pwede ba itong maibenta as organic? Yan. So, thank you, sir. No? Magandang katanungan dun sa ating mga regarding sa buffer plants natin. Kasi po, si farmer talagang sabihin ni farmer, makaisip siya na ang liit na lang ng area ko, tamnan ko pa ng mga gulay or mga lagyan ko pa ng kanal. So mabawasan na siya. So ang ibang practice po, halimbawa, instead na ilagay mo yung tanim na mga taro, so yung iba, ang ginagawa po nila is palay na mismo yung tinatanim nila. But mayroon talagang proper demarcation na buffer talaga siya. So identify as buffer siya. So doon po sa question na ano ba ang dapat gawin doon sa buffer? Kasi nga po, buffer ko yon, sa akin yon, at hindi ko rin ginagamitan ng synthetic. Pero dito sa ating standard, no, yung tanim nakalagay po talaga sa 4.5.2 ng ating standard, so the products from buffer zone shall not be sold as organic. Yun, So, klaro yan. Klaro po yan. Kasi po, buffer po siya, hindi natin alam, baka nag-spray si kabilang farmer na tamaan, meron talagang mga mist na pumunta dun sa buffer, so talagang hindi sa sold as organic. Ayan. Yan. Sige, so dumako naman na tayo, Sir John, sa 4.5.5. Ito naman sa ating mga farm tools and equipment. Yan po. So, punta na natin yung mga tools and equipment. So, nakalagay sa ating standard, kasali din po ito sa contamination management natin. No, farm tools and equipment should be used exclusively in organic farm. So, should, tanda natin. So, Recommended. hindi siya mandatory, recommended siya, no? Kasi should. Pero mayroon pong dugtong. If not possible, If not possible, measures shall be taken to prevent contamination from the use of equipment. So, including cleaning and keeping and maintaining cleaning records. So, cleaning record shall be kept and maintained. So, makita po natin yung nakalagay sa standard natin na should. So, ibig sabihin kasi, sabihin ni farmer, ang hirap naman mag-organic kasi kahit na tools, halimbawa farm machinery, yung ating kuliglig. So, paano yung kuliglig? Wala akong kuliglig, nakikihiram lang ako sa kapitbahay o sa co-op namin. So, ano yung gagawin ko? Hindi na yun pwede sa farm ko kasi organic ako, conventional sila. But dito po sa ating standard, so pwede po siyang gamitin, pero linisin po muna bago ipasok sa farm ninyo. So, yan po sa ating standard. Pwede siya gamitin, and makikita po natin dito sa 4.5, no, contamination management. Dapat po, halimbawa, itong tractor, nakita natin ito. So, rotavator. So, hindi yan sa atin. Gusto natin mag-organic, but nakalagay dun sa standard, gamitin natin, pero mayroon siyang paraan paano siya gamitin sa farm natin. May cleaning records tayo, no? So, yan, tama yan, Sir JL. So, sa land prep, halimbawa, gumamit tayo ng rotavator ng ating association. So, bago siya pumasok sa farm natin, may ipapakita tayong record or listahan. Nalinis natin ng maayos. At saka kasabay, para mas valid, mayroong picture. Mas may maganda. picture. Okay. Sige. Panghuli sa contamination management, Sir Johnny, no? Kapag na-identify or nakita natin yung mga wastes
and mga pollutants natin? Ano bang dapat gawin? So halimbawa doon po sa mga waste and pollutants, so kailangan po iwasan po natin siya. So yun po, itapon siya, lagay po siya sa tamang lalagyan na disposal. Hindi po pwedeng makita po na nakalagay lang or nakatambak lang kung kahit saan. So yan po ang dapat nating gawin. And doon po sa organic management system natin, no, na nakalagay dyan na shall not use any material and or products produced from GMO. So ano po tong GMO? So yung mga genetically modified organism. Okay. So bawal po talaga sa organic natin Okay. ang GMO. So Sir Johnny, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan para sa land, soil, fertility at water management, no? Alam kong napakaganda ng ating diskusyon ngayong umaga, at sa mga kapalay natin, kung may mga katanungan kayo, paki-comment lang sa ating comment sections at sasagutin yan ng ating pong tagapagsalaysay. Ngunit bago tayo dumako sa ating susunod na subtopic, narito muna ang ilan sa mga paalala. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. O, bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat bababa sa 1 hektarya
hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities, gaya na lamang ng thresher, dryer, at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, Paring Pido! Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na akong maging isang seed grower! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. At tayo po nagbabalik sa ating pong programa at nasa episode 15 pa rin po tayo ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At kasama pa rin po natin ngayon live na live sa ating himpilan si Sir Johnny. At Sir John, dumako na tayo sa ating susunod na pag-uusapan, no, ngayong umaga. At ito ang tinatawag nating land, soil fertility at water management. Under pa rin po sa ating PNS and standards, no, para sa organic agriculture. Ayan, sige Sir JL, tuloy po natin yung ating talakayan ngayong umaga. So, ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung paano ba talaga i-manage yung ating lupa or ating sakahan sa pamamagitan ng organikong pamamaraan. So, ito nga po, nakalagay sa ating standard, no, sa PNS 337 natin. So, 4.6.1, nakalagay po dito, organic production system. So, being soil-based, shall take care of the soil and surrounding ecosystems in the support of increased diversity of species while encouraging nutrient cycling and mitigating soil and nutrient losses. So, narinig ko kanina yung quiz po natin. So, andito na po yung sagot. Yun. Sa quiz natin kanina. So, ayan. So, ibig sabihin po dito, pag organic po yung ating practice sa crop, talaga pong soil-based po siya. So, dapat lupa po talaga. And, so, sa 4.6.2, tillage and cultivation implements shall be selected and used in a manner that maintain or improve the physical and biological qualities of the soil and minimize erosion. So, yan po, no, kailangan po na alagaan natin ang lupa at saka po i-encourage po natin talaga yung nutrient cycling doon sa ating lupa. Okay. Yan. So ituloy po natin. So 4.6.3, so the fertility and biological activities of the soil shall be maintained, enhanced or increased where appropriate through, una po, letter A, kasali po dito yung cultural management practices such as incorporating manure and other biodegradable inputs and or by nitrogen fixation from plants. And letter B, so soil fertility management through recycling of organic materials within the production system where possible. Example given po dito yung ating green manuring and composting. And kasali po dito yung the fertility and biological activities of the soil shall be maintained, enhanced or increased where appropriate through organic soil fertility management through the use of naturally occurring minerals, fertilizers. So, which should only be supplement to biologically based fertility methods such as green manure and compost. So, dito po sa ating soil management, kakaiba po talaga dun sa ating mga naunang talakayan na lagay tayo ng mga urea, mga pataba. So dito po sa organikong pamamaraan, so ang practice po talaga dito ay parang natural lang po talaga. Kung ano yung tinanim ninyo sa sakahan ninyo, parang yun lang din po ang ibalik ninyo doon at saka i-improve lang po natin, dagdagan lang po natin sila. So, yan po ang kaibahan ng ating organikong pamamaraan sa conventional farming. So, ituloy po natin. So, letter C. Sa letter C, so, halimbawa, na nakalagay po dyan, no? Organic soil fertility management through the use of naturally occurring minerals fertilizer, which should only be supplement to biologically based fertility methods such as green manure and compost. So,
Yung practice po talaga ng ating organikong magsasaka, yung green manuring po talaga ang sinusunod. And nagdadagdag lang po ng compost kung kinakailangan. So, dako tayo sa 4.6.5, Sir JL. So, when the supplementary application of organic fertilizer is needed, the material shall be certified as organic conformant. So, mandatory po talaga siya, no? So kapag ka mag-a-apply sila ng organic fertilizer, Yes po. So, halimbawa, or nagsabi si farmer na organic fertilizer po yun, so ibig sabihin yan ay talagang certified siya, lalo na kung binili po niya. But, halimbawa, nagdagdag si farmer ng organic fertilizer at ibig sabihin po, siya lang po ang nagproduce, siya lang po ang nag-process at galing lang po sa farm niya. So, meaning, ayos na po yun Okay kasi lang. galing po talaga sa farm kanyang niya. farm. Yes po. And tandaan po natin, no, shall be certified as organic in conformance with the requirement of the PNS BOPS. Iba rin po kasi yung standard ng organic soil amendments natin, Sir GL. Kaya po, ibang standards may din yun. standard po Oo, na susundin sinusunod. doon sa ating organic soil amendment. So, ibig sabihin lang po nito, pag tayo po ay nagpo-produce ng organic inputs like fertilizer or compost, sundin natin yung organic soil amendment standard. Yan po. Ayan. So, sa 4.6.7 naman tayo, Sir Johnny. Yan, siguro ituloy natin. So, halimbawa po, si farmer kasi nga po, mayroon tayong sinabing yung ating alagang baka, alagang mga manok sa ating farm. So, pag yan po ay nagbigay ng mga dumi, so pwede natin gawin pataba po yon. So, paano po? So, sa organic agriculture, so application of raw or undecomposed manure shall not be allowed. So, bawal po ilagay. No, kasi yung ibang farmer natin, halimbawa, ilagay natin itong dumi ng manok sa ating sakahan. Pero hindi pa po siya undecomposed pa siya. So, bawal po yon. Dapat nakaproseso po siya. Ayun. So, nakalagay po dito, manure should undergo proper decomposition methods following the PNS BOPS 291 of 2019. So, Code of Practice of the Production of Soil Amendment. So, yan po ang sinusunod natin na standard pagdating po sa mga organikong pataba. And ituloy po natin, Sir GL, dito po, kasali pa rin po dito sa land and soil fertility natin. So, organic crop production system shall enhance soil primarily by employing culture management practices, so incorporating properly decomposed manure and other biodegradable inputs, and or by nitrogen fixation from plants. So, yun lang po talaga na yung mga green manuring, yun talaga ang practice ng organikong pagsasaka. And sa 4.6.8, organic and mineral or naturally mined, so soil amendments, particularly those with high risk for contamination, shall be applied in such a way that it will be a minimum adverse effects on the environment. So, example po dito, on ground and surface water. So, minerals, fertilizers shall be applied in their original form and shall not be rendered more soluble by chemical treatment. So, yan po, mayroon po talaga tayong standard na sinusunod, lalong-lalo na doon sa ating soil fertility management. Okay, So, dumako naman tayo sa 4.6.9. Mga storage places ng ating mga manure at compost. Yan, so tuloy natin. Halimbawa po dito sa storage, no, sa 4.6.9, sa storage places of manure and compost sites, so shall be covered or sheltered to prevent the leaching of nutrient and pollution of water. So, pag nagko-compost po tayo sa ating area, dun sa ating bakuran or sa ating malapit sa ating sakahan, dapat po ay meron po siyang cover. No? Hindi naman siya nakalagay kung ano yung dapat i-cover, pero pwede na po yung may mga kahit na yung dahon lang ng nyog, at least mayroon po siyang takip, mayroon siyang cover. So, 4.6.10, organic soil amendment ingredients which may have a considerable content of heavy metals and or other toxic substance
shall not be used. So bawal po sa Sir GL dito sa ating organic agriculture production. Yes. So So, eto naman how about yung mga dyes at mga growth regulators natin, Sir John? So ayan, so marami tayong ginagamit ngayon, 'di ba? Na mga ina-apply sa ating sakahan. So nakalagay sa ating standard Sir GL no 4.6.11, no, the dyes and growth regulators used shall be prepared from plants, animals and microorganisms listed in section 8.4 of the DC number 9 series of 2020. So mayroon tayong sinusunod na DC9 no, na kung saan po mayroon pong listahan doon na sundin natin para po talaga siya sa organic agriculture. So kung mayroon po tayong panahon, pwede natin po ma-open itong DC number 9. Medyo mahaba-habang usapin po din kasi itong DC9. Kung ano, doon natin makikita kung ano yung permitted substance talaga. So sa DC9 po. So this shall only be used for the growth, quality and development of crops. So kasama din po sa ating DC9 kung ano yung talagang dapat para sa organikong pamamaraan ng pagsasaka. So sa 4.6.12, relevant measures shall be taken to prevent soil erosion and ensure water conservation. So appropriate conservation measures including management practices such as grass waterways, contour strips, diversion canals, cuts or filtration ponds, buffers, windbreaks, mulch and cover crops to prevent wind and water erosion shall be established. So nakalagay po talaga siya doon sa ating standard na ilagay natin para po sa ating maiwasan po yung mga water erosion sa ating area. So okay. We also have here, Sir John, sa 4.6.13 ang reasonable water conservation naman. yan. So yan sa ating 4.6.13 nakalagay po dyan. So ano po ito? So reasonable water conservation measure shall be taken to avoid excessive exploitation and depletion of water resources. So nakalagay dito, mayroon talagang conservation measures, no? No, hindi po pwedeng kahabang marami pa sobra-sobra na. So hayaan lang, pero nakalagay po na dapat mayroong conservation measures. And sa sunod po, appropriate measures shall be taken to prevent salinization and desertification. So ito po yung mga area natin na may proseso pa ng salinization. And sa 4.6.15, so operators shall not practice land clearing through burning and compliance with RA 8749 Philippine Clean Air Act of 1999. So ito po ay may sample picture tayo dito pero hindi po ito sakahan. Hindi but, palayan. Hindi po ito palayan. Ito po ay example natin para po ipakita lang po na bawal po ang burning sa organic agriculture. And pag i-relay natin doon sa ating sakahan kasi po minsan may nakikita pa tayo na yung mga magsasaka natin na nagsusunog pa ng mga dayami. Yes. So, mayroon po tayong batas na bawal po talaga yung pagsusunog. Di ba? So, yan po, dapat iwasan na po natin yung pagsusunog ng ating mga dayami doon sa ating palayan kasi po, may batas po tayo patungkol po dyan sa ito po yung batas natin na Philippine Clean Air Act of 1999. So sinusunod din po yan ng organic agriculture. Yes. So tuloy tayo. Paano po ba tayo papili ng tamang tanim o variety doon sa organic agriculture? So nasa standard din po ng ating organic agriculture kung paano yung tamang pagpili ng crops at saka ng varieties ng ating tanim. So dito sa 4.7.1, so si operators or si farmers should preserve the genetic integrity of varieties and traditional ecotypes. So use of locally sourced or native varieties should be encouraged. So should lang po siya, ibig sabihin ng should. So recommendation po. So use of GMO or genetically modified organism varieties shall be prohibited. So pinagbawal po siya. So ano po dito ang example ng ating tinatawag na GMO varieties sa rice? So halimbawa po dito,
binabawal. Halimbawa yung pag naririnig natin yung hindi siya native, so parang ibig sabihin po na modified na po siya, iniba siya, so meaning hindi na po siya pwede sa organic agriculture. Yun. So 4.7.2, organic crop production shall use seeds that come from organic agriculture system when available. So kailangan po pag tayo po ay nagtanim ng rice at saka gawin nating organiko, so doon po tayo kukuha sa nagpa-practice na po ng organic farming. And if available naman po siya. But sabi po dito, the operator shall establish appropriate action to obtain untreated and organic planting materials through documentation. So yan, mayroon po tayong record or nakasulat na ebidensya. And materials allowed for the treatment of seeds include the substance listed in section A1. So, andito na naman si DC number 9, Sir GN. So, makikita natin doon, halimbawa, mayroon tayong binhi ng palay. Kung mayroon man po na hindi po siya galing sa ating organic farmer, so bibili tayo sa ating kalapit bayan. So, mayroon po tayong sinusunod na allowed for treatment kung ano yung gawin or hugasan natin yung seeds. Yun po ang practice. So nakalagay po sa DC number 9, no, section A1, kung ano po yung dapat natin ipanghugas doon or treatment para sa binhi na yon. Okay, dumako naman tayo sa 4.7.4. 4.7.4. So, tuloy natin sa GN. So, treated seeds shall only be used when required by competent authority or authorities as part of phytosanitary regulations. So, mayroon po kasi halimbawa na mga binhi na kukunin natin sa ibang lugar, halimbawa kalapit probinsya, and then pag halimbawa yung ating mga authority is nagsasabing i-treat natin yan para baka may sakit galing doon sa ibang lugar, papasok dito sa atin. So, required po yan. So, para po sundin natin kung ano yung mga regulations ng ating batas. And then, if untreated seeds are not available, if untreated seeds is not available, so makikita naman natin na pwede naman po siya na kuha tayo ng seeds na treated po. Allowed naman, no? Allowed naman po siya. So, if untreated seeds are not available, only then shall the use of treated seeds. So, pwede po siya. So, ito naman po yung makikita natin sa mga seeds ng gulay. Yan, minsan. So, minsan din po sa ating mga binhi ng palay, treated din po siya. So, prohibited treatment shall be removed from seeds and planting materials before use. So, exemption shall have time limitation and subject to review. Halimbawa po dito, treated siya, and then, tingnan natin yung DC number 9 at sa section 1, ano po yung gamitin natin na panghugas or pagkuha dun sa treated na seeds. Okay. So, dito na tayo sa point 0.6. 0.6. So, 4.7.6 na nakalagay po dito, Sir GL, no, na seeds, maliban hindi po ito related sa palay, pero kasi nasa standard po siya ng crop production, at least may idea din po ang ating mga magsasaka natin. So, seeds derived from tissue culture may be used for the production of organic and disease-free planting materials. So, wala namang tissue culture sa rice natin, no? So, dito na lang tayo, diretso tayo sa organic seed source from other countries shall comply with Statutory requirements set by the competent authority agency. So, pwede tayo kukuha ng seeds sa ibang bansa, basta kompleto lang yung dokumento ng kinuha ng ating farmer. Ayan, dumako naman na tayo ngayon, Sir John, sa 4.8, itong tinatawag nating diversification, no? Yan, sige. So, ano bang mga standards natin dito? Sige, tuloy natin. Pag-usapan naman natin itong diversity in crop production. So, 4.8.1, the diversity of crop production and cropping system on organic farms should sustain and promote diversity suited to the local agro-ecosystem. So, crop diversification system should be used such as crop rotation, intercropping,
alley cropping, relay cropping, and multi-story cropping. So sa organic farming, lalo na sa rice, so ang iba, mayroon din pong nangyayari na crop rotation kasi nga po yung iba nagtatanim ng munggo, so nagtatanim ng pakwan, nagtatanim ng mais, lalong-lalo na dito sa South Cotabato, mayroon po talagang minsan hinahayaan na lang. So, ba't yung iba nagtatanim pa ng ibang produkto? So, crop rotation po siya. And, doon po sa crop rotation, halimbawa, pag organic farming na tayo, ibig sabihin kung magka-crop rotation tayo, wala organic approach din po sana. Parehas. So, parehas yung practice. And sa 4.8.2, organic management shall only engage in action that do not create any negative impacts and officially recognize high conservation value and heritage areas such as forest, wildlife protection areas, and watershed areas. So, sa organic agriculture, doon naman po ito, maliban sa hindi po palayan. So, but yung iba, nagpa-practice ng yung upland rice production yung iba. So, ang ibang farmer kasi, sabi nila, ito mas magataniman ng palay kasi nga po, bagong open. No? So, ingatan lang po natin yung forest, wildlife, or protection areas natin and watershed areas. Sige Sir John, wala na tayong sapat na oras, pasadahan lang natin saglit daw ang ating pong diversity in crop production. Yes. So, diretso tayo Sir JL dito sa pest and disease and weed ito, management. mas importante Yan. ito. Kasi nga po, dito sa pest and disease and weed management, at least doon po sa mga unang talakayan, meron po mga magagandang practice dun sa K-check natin na approach, diba? So, pasadahan lang natin sa organic agriculture farming, lalong-lalo na po dito sa pest and disease and weed management. So, nakalagay po sa ating standard na 4.9.2, if prevented methods are inadequate, mechanical or physical and biological methods should be preferred. So, nakalagay po sa ating standard, no, pasensya na po kasi ito yung standard ng ating organic agriculture. Nakalagay po talaga dito. So, the use of synthetic pesticide, example herbicide, fungicide, insecticide, molluscicide, nematicide, rodenticide, no, acaricides, etc. shall be prohibited. Okay. So, klaro yan po sa ating mga tagapalay na pag tagapakinig na bawal po ang any synthetic pesticides. yan. So, yun po, no. Nagdagan, ituloy po natin ito. So, the provision for organic agriculture for processing, no, dito na tayo kasi kasadahan lang natin yung pest and disease management. So, processing po, doon po halimbawa harvest na tayo, no, nakalagay po dito sa packaging natin, dapat po the packaging or storage and transportation containers used for organic product shall not contaminate in organic product. So, magkaiba po siya, no? At saka, hindi po dapat treated yung mga ginagamit na materials. So, yan po ang ibig sabihin ng 9.4.1 sa ating standard. Sige, dumako tayo dito Sir Johnny sa traceability, no, and record keeping sa 11.1. Sige, so traceability. So, each separate production site shall be identified by a name or code. So, halimbawa, sa traceability or record keeping, may nakalaan po talaga na code, no? So, halimbawa, mayroon akong 1 hektarya, hindi po siya sabay na harvest, pero may code po talaga siya para mayroon tayong traceability. And, mas maganda, mayroong mapa po yung farm natin. And the operator shall maintain purchase, handling, and processing records. Yan po ang mga example, yung mga binili mo na materials, kailan po na harvest, saan po, ilang sako po siya. Yan po ang mga sample ng records natin. Ayun. So, kasalin po dito. So, records, documentation, and accounts shall provide traceability and made available to competent authority and certifying bodies for audit, trail, and traceback verification at any time. So, 11.4 ng ating standard, yan po ang purpose ng traceability and record keeping po natin. Ayan, sa labeling naman Sir Johnny, no? Okay, so yan po sa ating labeling Sir GL. So, sa ating standard nakalagay po dyan, the labeling of organic crops should generally comply with the requirements of Codex General Standard for the labeling. So, ito lang po,
nakalagay po talaga sa ating standard or sa ating batas na dapat po lalong-lalo na po yung nagsasabi ngayon na nagki-claim na organic Organic yung sila. product. So, Oo. sa labeling, tandaan po natin mga kasaka o mga ka-farmer na pag ang ating produkto po ay hindi po sa certified as organic, so bawal po talaga sabihin na organic, Organic, ang produkto. So, palitan na lang po ninyo yung tawag sa kanya. Basta wala po siyang certification, so sabihin na lang natin na chemical free yung ating product or naturally grown product na lang po. So, yan po ang sa labeling, Sir GL. Ayan. So, pasadahan lang natin very quick itong organic management plan. Baka gustong ng ating mga kapalay, Sir Johnny, na mag-engage, no? Yes. Religiously sa organic agriculture. So, para po sa kalahatan, no, sa gustong mag-organic farming, no, mag-venture into organic farming, subukan lang po ninyo sa maliit na ano lang muna, no, na konting farm lang muna, konting area lang muna. So, ito po yung gawin natin, yung organic management plan natin, no. Una po, farm history, and then secure po natin yung source of seeds, no, mga records natin sa pagbili, and then ilista po natin yung farm practice, and then production plan. So, kailan ka nagtanim, and then ilang beses ka nagtanim, and then crop rotation, ano yung mga crop, ano yung mga commodity na itinanim po ninyo sa area, fertilization plan, pest and disease management plan, and yung harvesting records. At panghuli po yung sales records po natin. Alright. So, yan po, Sir JL, ang tandaan natin sa ating pag-uorganikong sakahan or palayan. Sige, Sir Johnny, mensahe po sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa sa 1,500 na mga kapalay natin dito sa South Cotabato. Ayan. So, Sir JL, una sa lahat, no, maraming salamat sa kaunting oras at natalakay din natin yung patungkol sa organikong pagsasaka or pag-uorganikong palayan. So, para po sa ating mga magsasaka na nakikinig or na nanonood ngayon, no, maraming salamat at sana po ay meron kayong konting kaalaman na nakuha patungkol po sa ating organikong pagsasaka ng palay. So, magandang umaga at ituloy po natin ang ating laban patungkol sa pagsasaka ng ating palay. Ayan. At napakinggan po ninyo si Sir Johnny Pasakyan ng ating Agriculturist 2 at Organic Agriculture Focal Person ng ATI Region 12. Sir Johnny, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa organic rice farming system na patungkol din sa ilalim ng Organic Agriculture Act. At tunay nga pong ang organikong pagsasaka ay hindi lamang para sa kalusugan ng ating pong mga lupa, no, kundi pati na rin, no, sa ating pong mga magsasaka at ating pong mga komunidad. At sa Lunes po ay makakasama natin si Ma'am Hannah Digiamad Pompong, ang ating OIC Assistant Center Director, at si Sir Ronald Pacol, ang ating SOA Coordinator ng South Cotabato. No? Magkakaroon po tayo ng recapitulation at announcement for our graduation program. At sa ngalan po ng aming National Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Arceo, ISD OIC Chief Mampabella Mapala, South Cotabato Governor Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist Dr. Raul D. Teves, ATI Region 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea, PhilRice Midsayap Branch Director Dr. Sailila Abdullah, DARFO 12 Regional Executive Director Roberto Toto Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong ka-agri-eskwela buddy na nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.